Hello mga ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So meron tayong bago tayo magsimula mga ka-antrip, kung bago ka lang po sa channel na ito at napadaan ito sa iyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay about po sa motorcycle parts business and accessories and motorcycle and repair shop business. So kung interesado ka po sa mga ganyang usapan ay pwede nyo po akong isubscribe at tayo ay magpalitan ng kuro-kuro at ako po ay may mga na-share din lalo para doon sa mga baguhan at mga magsisimula pa lang at nag-iisip pa na mag-start din ng repair shop or ng motor parts business sa motor parts business industry. So meron tayong comment pa nga ka-antrip na yun na nga may nag-advise daw na instead na itago yung mga kita, benta, ang parang net profit ng kanyang shop ay i-purchase ng mga panibagong items. Yes mga ka-antrip, kasi may na-share nga akong vlog mga ka-antrip about po dito na yes, malaki ang tindahan mo, malaki ang shop mo, maraming laman pero wala kang cash. So parang ganun po kasi nangyayari sa amin na okay, wala kaming cash na hawak yung aming net kasi binabalik namin sa product. At doon mo mapapansin mga ka-antrip kasi na before, halimbawa na nagsisimula kayo, maliit pa lang yung shop mo, konti pa lang yung items mo. Tapos napapansin mo, pag habang tumatagal, wala kang pera, parang wala kang ipon, pero ang products mo, kumakapal. Yung mga stocks mo, inventory mo, dumadami, kumakapal siya. Let's say for example, dati pa basic items ka lang nung nagsisimula ka, 1 to 2 years, tapos in your 3rd years onward, napapansin mo, meron ka ng mga pangloob. Dati pa ilan-ilan lang ang purchase mo ng tires, pa 3-3, 5-5. Ngayon pa 12-12 na. Dati yung mga pang standard lang, ngayon halos lahat ng brand meron ka na. Tapos may mga pang scooter ka na, pero wala kang pera. Tapos dumadami ang items mo. Before, more on motor parts lang talaga items, and then mapapansin mo dumadagdag, nagkakaroon ka na ng basic na mga pang electrical, basic hardware supplies, basic na mga na mga auto supply. So nadadagdagan yung iyong mga items. So tama po talaga yung mga ka-antrip sa ganito kasi kapag nasa retail tayo, for me, ang the best po talaga is reinvest ulit doon sa related sa ating industry or related din doon sa ating mga items, sa ating paninda, repurchase, instead na yung mga halimbawa, nag-net ka ngayon, let's say for example, nag-gross ka ng 100,000 this month, and then let's say for example, lagay lang natin nasa 25 nag-net ka doon ng 25,000. So instead na ibabangko mo yung 25,000 na net mo, nag-gross ka halimbawa 100, nag-net ka ng 25, instead na ibangko mo, idadagdag mo siya ulit doon sa capital mo. Yun yung tinatawag nga na rolling lang, paikot-ikot lang. Instead na yung net mo na 25,000 kukunin mo and i-deposit mo doon sa pinaka-saving. Sa amin, hindi ganun mga ka-antrip. Bumabalik pa rin siya sa products. Actually, wala nga ako masasabing savings talaga eh. Although, yung supposedly savings napunta sa kapag bili kami ng lupa sa city mismo ng province na nagkakahalaga siya ng 795,000. So, yun, makukonsider ko na saving siya, na nai-invest siya. And then, naman dito, 600 square meter naman na bagong lupa naman. Tapos sasakyan, tapos nakapagpa-renovate nitong shop, tapos nakapagpagawa ng bagong shop, na i-renovate din yung isang shop, magtatatlong shop. So, kinukonsider ko na yung savings ay napunta doon. Pero related siya dito sa business. So, kinukonsider ko rin siya na investment. Instead na nakasave lang siya, nasa bangko lang, tinatago lang, magkaka-tax ka pa, yun, nire-invest namin or in-expand into same business pa rin. Instead na itago ko yung mga naiipon ko monthly. Let's say for example, may net akong na itatabi na 25,000. So in 1 year, mayroon akong 300,000, 'di ba? Sa 12 months.
So instead yung 300,000 na yan, let's say for example, nandoon siya sa bangko, tinago ko, makikita ko yan siya dito sa mga items. Dumami, kumapal, ang term natin doon, kumakapal yung ating items, kumakapal yung ating paninda. Kung dati-dati dito lang, kaya di ba napapansin natin mga ka-antrep, lumalaki yung mga tindahan, lumalaki yung shop, kasi nadadagdagan, umiikot, nire-repurchase natin yung ating mga kita, yung ating net profit, instead na ibangko siya kada halimbawa monthly, end of the month, halimbawa next month naman nagka-net ka ng mga 50,000 kasi maganda ang bentahan, halimbawa nag-gross ka ng mga 500,000, nagka-net ka doon ng 50,000, instead na i-deposit mo siya doon sa savings, purchase ka na, dinagdag mo, pinurchase mo yung 50,000 mo ng mga pintura, ganon, or ng mga electrical supply. So dadagdag, kakapal yung iyong mga produkto. Pero, yun na nga, wala kang savings, wala kang pera. Pero kasi mga ka-antrep, kapag sa ganitong nasa retail, mga ka-antrep, araw-araw man tayo may benta kahit papaano. So, ibig sabihin, kung may kailangan man, kung may emergencyhan man, makakapag-ano ka kasi, kumbaga makakapag-generate ka ng cash in just 1 day, 2 days, 3 days. So, ibig sabihin, kung may emergencyhan man, today, mayroon kang magagamit. Next day, mayroon ulit kasi nasa retail naman tayo. So, yun yung reason ko kung bakit hindi ako yung nagsi-savings, yung dinideposit, ito savings, ito yung kita ko. Bumabalik lang talaga siya sa items. Kaya, ganyan. Dati naman, maliit lang, di ba? Maliit lang talaga. Nag-start kami dati doon sa isang shop namin, maliit lang talaga. Tapos, kumapal. Tapos, ayun na, ano ba tawag dito? Kumbaga nakapag-expand siya ng yung truck na malaki na ginagamit din namin sa business. Tapos dito nabili namin ito itong 600 square meter na ito. So dito napunta yung instead of savings ay inano namin, kumbaga ininvest sa lupa o natayuan namin ng shop. And then this one, ang mga kita naman niya, instead na savings ko lang, or yung savings na hindi gagalawin, ininvest naman namin sa another lupa. So, ganun lang yung nangyayari mga ka-antrep. Although, naka-loan siya, pero ganun pa rin ang suma total nun. Instead na tinago ko lang, dineposit ko lang ng dineposit, inipon ko lang yung, halimbawa nga, yung monthly income, niloan ko siya, and then parang yun na rin yung cover up doon sa savings. So wala tayong pera, pero yung ating mga items kumakapal, nag-i-expand tayo, dumadagdag yung ating mga items, dumadami. Let's say for example, dati hindi kumpleto lahat ng mga sprocket mo, engine sprocket, tires mo, hindi kumpleto. Pero over the time, dahil nga yung net mo, binabalik mo into, nire-reinvest mo sa mga items, ay kumakapal, dumadami, kumukumpleto na ngayon. Dati wala kaming mga panloob na wala kaming mga piyesa na mga pang scooter. So kumbaga, ayan, lumalaki ang items, lumalaki din ang benta. Ibig sabihin, dapat lumalaki din yung net mo na ibabalik mo sa produkto. Nakakapag-create ka o nakakapag-dagdag ka ng mga items. So, yun yung for me mga ka-antrep. Hindi ko alam kung anong nag-work sa inyo, kung talagang bawat net nyo at the end of the month, talagang kinukuha nyo para i-deposit as savings, as emergency funds ninyo. So, ganun yung ganun yung style ko. So far naman, okay naman siya. Kasi, in the times of emergencyhan, may nakaka-generate kasi tayo, di ba, yung mga retail stores ng cash everyday, kahit pa paano. So, yun lang mga ka-antrep. Sana nakatulong itong aking na-share sa inyo. Thank you so much. Please like the video at comment lang po kayo kung mayroon kayong gustong i-comment at mapag-usapan dito. Bye!